bata! Ako si Teacher Camille, ang inyong guro para sa Makabansa 3, Quarter 2, Week 6. Ang ating unang aralin ay ang aming pagkain, ang aming kasaysayan. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang na isa-isa ang mga tradisyonal na pagkain sa ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pagkain sa kultura ng ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, at naiugnay ang mga pagkain sa kasaysayan ng ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ating unang gawain, gamit ang mga clue, sabihin ang hinahanap na pangalan ng pagkain. Ako ay ulam na madalas paborito ng mga Pilipino. Niluluto ako sa toyo at suka. Maaaring manok o baboy ang gamit sa akin. Madalas akong kainin kasama ng kanin. Ano ako? Magaling! Ako ay adobo. Ako ay isang kakanin na gawa sa malagkit na bigas. Karaniwan akong nakabalot sa dahon ng saging. Masarap akong kainin kapag may asukal o kasamang mangga. Madalas akong makikita sa mga palengke o pista. Ano ako? Tama! Ako ay isang suman. Ako ay isang matamis na kakanin. Niluluto ako sa uling at may malambot na tinapay na laman. Karaniwang kinakain ako tuwing simbang gabi o Pasko. May itlog at keso sa ibabaw ko. Ano ako? Magaling! Ako ay isang bibingka. Ako ay isang pagkain na iniihaw na buong baboy. Madalas akong handa sa pista, kasal at espesyal na okasyon. Ako ay may balat na malutong at masarap. Madalas akong nakikita sa gitna ng handaan. Ano ako? Magaling! Ako ay lechon. Ako ay gawa sa noodles. Sinasabing kapag kumain ka sa akin, ahaba ang buhay mo. Madalas akong inihahanda sa kaarawan o handaan. Maaari akong lutuin ng may gulay, karne at hipon. Ano ako? Magaling! Ako ay pansit. Alam ba ninyo na ang pagkain ay hindi lang basta nakakatanggal ng gutom? Ang ating mga tradisyonal na pagkain ay kwento ng ating kultura at kasaysayan. Kapag kumakain tayo ng adobo, suman, bibingka, lechon o pansit, para na rin tayong bumabalik sa mga tradisyon ng ating mga ninuno. Sa ating bagong aralin, kikilalanin natin ang iba't ibang tradisyonal na pagkain ng Pilipino at alamin kung bakit ito mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Tara, alamin natin ito! Ang tradisyonal na pagkain ay mga putahe o pagkain may kasaysayan at kultura na naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang mga pagkain ito ay karaniwang inihahanda at kakainin sa isang partikular na rehiyon, bansa o kultura sa loob ng mahabang panahon. Ang mga tradisyonal na pagkain ay kadalasang may kaugnay sa mga espesyal na okasyon, mga lokal na sangkap, at mga natatanging pamamaraan ng pagluluto. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paniniwala, kaugalian, sining at paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng tao. Habang ang kasaysayan naman ang mga nakaraang pangyayari sa buhay ng isang tao, grupo o bansa. Para sa ating gawain, basahin ang kwento at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Maaaring i-post ang video para mas madaling mabasa ito.
Upang mas maunawaan natin ang kwento, sagutin natin ang mga sumusunod na tanong. Una, anong mga pagkain ang kinakain ng lolo at lola ni Ron noong kabataan nila? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Ang kinakain ng lolo at lola ni Ron ay kamote, saging, gulay, adobo at sinigang. Bakit naiiba ang mga pagkain noon kumpara sa ngayon? Tama! Ang tamang sagot ay letrang A. Noon, simple at galing sa taniman ang pagkain. Ngayon, mas marami ng fast food at imported. Ano ang naramdaman ni Ron nang malaman niya ang mga pagkain kinakain ng kanyang lolo at lola noong bata pa sila? Magaling! Ang sagot ay letrang B. Natuwa at namangha siya. Bakit mahalaga na alamin natin ang mga tradisyonal na pagkain ng ating mga ninuno? Magaling! Ang sagot ay letrang A dahil bahagi ito ng ating kultura at pagkakakilanlan. Paano nakaaapekto ang mga pagkain sa ating kultura at pagkakakilanlan? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B. Ipinapakita nito ang ating tradisyon at kaugalian. Ang kakayahang makilala at maisa-isa ang mga tradisyonal na pagkain sa isang lugar ay nagpapakitang may kamalayan ang isang individual sa kanyang kultura. Ito ay ang unang hakbang upang mapanatili at maipasa ang ating mga tradisyon sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga natatanging putahe ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon, mas nauunawaan natin ang kasaysayan, mga sangkap na lokal at ang paraan ng paghahanda na natatangi sa lugar na iyon. Narito ang mga halimbawa ng mga tradisyonal na pagkain na makikita sa ating bansa. Una ay ang puto bongbong, isang malagkit na rice cake na may ube o purple yam at coconut milk. Ikalawa ay ang suman, isang malagkit na rice cake na may coconut milk at asukal. Sunod naman ay ang halo-halo, isang dessert na binubuo ng mga halo-halong sangkap tulad ng shaved ice, leche flan, beans, jelly at iba pa. Ito naman ay ang lechon, isang buong baboy na inihaw na may malutong na balat. Sunod naman ay ang sinigang, isang maasim na sabaw na may mga gulay, karne at isang maasim na sangkap tulad ng sampalok o kalamansi. Sunod naman ang adobo. Ito marahil ang pinakakilalang pagkaing Pilipino na binubuo ng mga karne. Maaaring karne ng baboy o manok na niluto matapos ibabad sa suka, toyo, bawang at paminta. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkain sa kultura ay higit pa sa pag-alam lamang ng mga recipe. Ito ay tungkol sa pagkilala sa papel na ginagampanan ng pagkain sa pagbubuklod ng mga tao, sa pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon, at sa pagpapakita ng pagkakakilanlan ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang mga pagkain ay madalas na maiugnay sa mga alaala, mga tradisyon, at mga paniniwala ng isang kultura. Karagdagan pa, ang pagkain ay isang salamin ng kasaysayan ng isang lugar. Ang mga sangkap, mga paraan ng pagluluto, at maging ang mga pangalan ng mga pagkain ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ng isang bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Halimbawa, ang mga pagkain may kaugnay sa mga pananakop o mga kalakalan ay maaaring magkwento tungkol sa mga impluwensyang kultural sa isang lugar. Ang pag-aaral at pag-unawa sa mga tradisyonal na pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkain mismo. Ito ay isang paraan upang mas malalim na makilala ang ating sarili, ang ating mga pinagmulan, at ang ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating mga tradisyonal na pagkain, nag-aambag tayo sa pananatili ng isang buhay at makulay na kultura. Lagi nating tatandaan, ang tradisyonal na pagkain ay hindi lang basta pagkain. Ito ay bahagi ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino.
Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikalawang aralin. Ito ay tungkol sa ang aming laro, sayaw at musika, ang aming kaluluwa. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na isa-isa ang mga tradisyonal na laro, sayaw at musika sa ating bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Naiugnay ang mga laro, sayaw at musika sa ating kultura at pagkakakilanlan at nakakalahok sa mga gawaing pangkultural. Para sa ating gawain, tumayo at gawin ang mga sumusunod na ehersisyo. Una ay ang pag-ikot ng ulo. Maaaring i-pause ang video para magawa ng maayos ang ehersisyo. Ikalawa, pag-ikot ng balikat. Ikatlo, pag-ikot ng baywang. At ikaapat, pag-ikot ng paa. Ang pag-ehersisyo ay nakapagpapalakas ng katawan tulad ng katutubong sayaw. Sa pamamagitan ng masiglang pag-indak, hindi lamang napapaunlad ang ating kalusugan, kundi na ipapakita rin natin ang yaman ng ating kultura. Tara, alamin natin ang mga iba't ibang katutubong sayaw sa ating bansa. Ang katutubong sayaw ay isang uri ng sayaw na nagmula sa isang partikular na rehiyon o kultura. Ito ay isang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga tradisyon, paniniwala, at kasaysayan ng isang pangkat ng mga tao. Narito ang mga ilan sa mga tanyag na katutubong sayaw sa Pilipinas. Una ay ang sayaw na tinikling. Ginagaya ang kilos ng ibok tikling habang ang mga mananayaw ay tumatalon sa pagitan ng kawayan. Ikalawa ay ang karinyosa, sayaw ng panliligaw na nagpapakita ng lambing at hiya, kadalasang may hawak na pamaypay o panyo. Sunod naman ay ang maglalatik. Ang mga mananayaw ay nakasuot ng baon ng niyog na nakalagay sa dibdib, likod, hita at braso at ito'y kanilang pinapalo habang sumasayaw. Sunod naman ay ang pandango sa ilaw. Mainhin at magiliw na sayaw kung saan binabalanse ang mga basong may apoy sa ulo at kamay. Ito naman ang sayaw na itik-itik. Nagmula sa Surigao, pinagaya ang mga kilos ng isang pato o itik. Sunod naman ay ang kuraldal sa Pampanga. Sayaw na panrelihiyon tuwing kapistahan ng Santa Lucia, ginagawa bilang panata. Ito naman ang Lahota Moncadena mula sa Tarlac. Sayaw na hango sa Espanyol na hota ngunit may halong katutubong galaw. Karaniwang isinasayaw sa kasal at pista. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, dumako tayo sa ating gawain. Basahin ang bawat pahayag tungkol sa mga katutubong sayaw. Kung ito ay tama, isulat ang salitang sayaw. At kung ito naman ay mali, isulat ang salitang sablay. Una, ang tinikling ay sayaw na hango sa ibon. Ito ba ay sayaw o sablay? Magaling! Ikalawa, sa pandango sa ilaw, ginagamit ang mga basong may apoy na binabalanse sa ulo at kamay. Ito ba ay sayaw o sablay? Tama! Ikatlo, ang itik-itik ay mula sa Pampanga at ginagaya ang kilos ng tandang o manok. Ito ba ay sayaw o sablay? Magaling! Ikaapat, ang maglalatik ay sayaw na ginagamitan ng bao ng niyog bilang kasuotan at instrumento. Tama! Ikalima, ang karinyosa ay isang sayaw ng panliligaw na gumagamit ng pamaypay o panyo. Magaling! Lagi natin tandaan, ang mga katutubong sayaw ng Pilipinas ay hindi lamang aliwan kundi mahalagang bahagi ng ating kultura. Sa bawat galaw at indak, na ipapakita natin ang kasaysayan, tradisyon at paraan ng pamumuhay ng ating mga ninuno. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ikatlong aralin. Ito ay tungkol sa ang aming kasuotan, ang aming karangalan. Para sa layunin ng ating aralin, ikaw ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang tradisyonal na kasuotan sa inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon.
at nakapagbabahagi ng sariling opinyon hinggil sa tradisyonal na kasuotan mula sa inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ating gawain, sabihin kung tuwing kailan isinusuot ang mga sumusunod na kasuotan. Tuwing kailan isinusuot ang mga kasuotan na ito? Tama, ito ay sinusuot tuwing papasok sa paaralan. Ito naman. Magaling. Ito ay sinusuot tuwing umuulan. Tuwing kailan naman isinusuot ang mga kasuotan na ito? Tama, ito ay sinusuot tuwing lalangoy sa tubig o dagat. Ito naman. Magaling. Ito ay sinusuot tuwing magluluto. Kailan naman kaya ito ay sinusuot? Tama, ito ay sinusuot tuwing matutulog. Kagaya ng ating gawain, may mga kasuotan tayong isinusuot sa bawat okasyon. Sa araling ito, tatalakayin natin ang tradisyonal na kasuotan na nagpapakita ng ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Narito ang mga halimbawa ng mga tradisyonal na kasuotan na isinusuot tuwing may okasyon. Una ay ang mga kasuotang pangkasal. Ikalawa ay ang abito ng pari. Ikatlo ay ang barong Tagalog. Ikaapat ay ang tinatawag nating terno. Ito ay ang modelong interpretasyon ng barot saya. At ang panghuli ay ang kimona. Para naman sa inyong output, hatiin sa grupo ang klase. Magsuot ng mga tradisyonal na kasuotan na makikita sa inyong bayan o lalawigan at irampa ito sa loob ng silid-aralan. Maaaring tignan ang lesson exemplar para sa pagbibigay ng puntos. Ngayon naman ay pumunta tayo sa ating ika-4 na aralin. Ito ay tungkol sa ang aming bayan, ang aming tahanan. Para sa layunin ng aralin, ikaw ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mapa sa kultura ng mga Pilipino. Nakagagawa ng isang simpleng mapa ng inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon na ipahahayag ang kanilang pagmamalaki sa sariling bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Para sa ating gawain, gamit ang mga larawan, sabihin ang tamang salita. Ano ang salita? Magaling! Ang sagot ay lugar. Sunod naman, ano ang salita? Magaling! Ito ay kalikasan. Ano ang salita? Tama, ito ay daan. Ano kaya ang salita? Magaling, ito ay paglalakbay. Ang mga salitang nahanap natin ay ang lugar, kalikasan, daan, at paglalakbay. Kapag tayo ay naglalakbay, mahalaga ang pagkilala sa mga lugar na ating pupuntahan. Makikita rin natin ang ganda ng kalikasan sa ating paligid. Upang marating ang ating destinasyon, kailangan nating sundan ang tamang daan. Sa lahat ng ito, may malaking naitutulong ang mapa dahil ito ay ang gabay na nagpapakita kung saan tayo naroroon at kung saan tayo patutungo. Kaya ngayong araw, ating tutuklasin ang kahalagahan ng mapa. Ang mapa ay isang visual na representasyon ng isang lugar. Ito ay nagpapakita ng mga lokasyon, tampok, at distansya sa pagitan ng mga lugar. Ang mga mapa ay maaaring maging simple o detalyado, depende sa kanilang layunin. May 3 uri ng mapa. Ang mga ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang pisikal na mapa. Nagpapakita ng mga anyong tubig at anyong lupa tulad ng mga bundok, ilog at dagat. Ikalawa ay ang politikal na mapa. Nagpapakita ng mga dibisyon ng isang lugar tulad ng mga bansa, estado o lalawigan. Ang ikatlo ay ang thematic na mapa.
nagpapakita ng isang partikular na tema tulad ng populasyon, klima o ekonomiya. Gamit ang mapa, makikita mo rin ang lawak ng saklaw ng isang kultura. Halimbawa, gamit ang isang mapa, malalaman mo kung hanggang saan ang hangganan ng mga nagsasalita ng isang partikular na wika o dialekto. Upang mas maunawaan natin ang ating aralin, pumunta tayo sa ating gawain. Basahin ang paglalarawan sa bawat bilang. Piliin kung ito ay pisikal, politikal o tematik na mapa. Ipinapakita sa mapa ang mga anyong lupa tulad ng bundok, kapatagan at bulkan, pati na rin ang mga anyong tubig gaya ng dagat at ilog. Anong uri ng mapa ito? Tama, ito ay pisikal na mapa. Ikalawa, ang mapa ay nagpapakita ng mga lungsod, lalawigan at bansa kasama ang kani-kanilang hangganan. Anong uri ng mapa ito? Magaling! Ang sagot ay politikal na mapa. Ikatlo, makikita sa mapa ang dami ng populasyon sa bawat rehiyon sa Pilipinas. Anong uri ng mapa ito? Magaling! Ito ay ang thematic na mapa. Ikaapat, ipinapakita sa mapa ang kabundukan ng Sierra Madre at ang karagatang nakapaligid sa bansa. Anong uri ng mapa ito? Magaling! Ang sagot ay pisikal na mapa. Ikalima, ang mapa ay naglalarawan ng bilang ng pananim ng palay sa bawat rehiyon. Anong uri ng mapa ito? Magaling! Ang sagot ay thematic na mapa. Natapos natin ang masayang paglalakbay sa ating mga aralin tungkol sa tradisyonal na pagkain, tradisyonal na sayaw, tradisyonal na kasuotan, at ang mapa. Sa lahat ng ito, mas nakilala natin ang ating kultura at kung paano ito nagiging salamin ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino. Lagi nating tandaan, ang ating kultura ay kayamanan. Kung ating pangangalagaan, ito ay magsisilbing ilaw at gabay ng mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Muli, ako si Teacher Camille. Hanggang sa muli!